Hello po, good morning po mga ka-Don't Watch. Once again, this is opportunity to learn the Word of God and tunay nga po may maganda pong plano ang Diyos sa bawat isa ngayong umaga. And as we go deeper into this Word, the Lord's uh, daily bread na ibibigay niya po sa ating umaga, patuloy lang po tayong manalangin. Lord, maraming salamat, O God, once again for the opportunity, O God, to share the word of God. O God, may this be an encouragement sa bawat isa, O God, sa lahat po, Panginoon, na makikinig ng iyong salita ngayong umaga. Continue to be me, Lord. I ask for wisdom, understanding, and right words as I share the word of God. In His name, Amen. So, nakikita po natin ngayon sa picture po na ito is yung transformation po ng butterfly. So, ayun po siguro na yung maiisip natin once we uh, hear the word transformation. Ayun din po yung naisip ko nung naisip ko po yung word na transformation, yung process po or life cycle na tinatawag po para sa butterfly. So, sabi daw po, yung step one is the butterfly begins as a tiny egg, usually laid on a leaf. So, nag-start daw po siya as a tiny egg na nandun po siya sa mga dahon. So ito po yung starting point ng kanyang journey. Second is caterpillar or larva. The egg hatches into a caterpillar. At this stage, it eats a lot of leaves and grows quickly. So this time naman po, second stage is nakain na po siya ng mga dahon and nalaki na rin po siya. Shedding its skin several times. So maraming ulit po. Maraming beses siya nag-shed ng kanyang skin. And sunod na process ng kanyang journey is chrysalis or pupa. The caterpillar forms a hard shell around itself called a chrysalis. Inside, it goes through a big transformation. So inside this, ano nga po, parang cocoon, nandun siya sa cocoon na yon, binalot niya yung sarili niya. So dun nangyayari yung proseso. So hindi po siya pwedeng istorbo at that time. Parang nag-hibernate siya doon kasi nag-change na siya, nagta-transform na siya from a caterpillar. And the step for butterfly o yung adult na po, finally the chrysalis opens and out comes a butterfly with wings. It rests for a while, then flies off to feed on nectar and start the cycle again. So mag-o-open na po yung chrysalis o yung tinatawag na pong cocoon, alis siya do'n. So makikita natin kung ano yung transformation niya, which is butterfly na siya with wings, beautiful wings. Papahinga lang siya ng konti, tapos kakain na siya ng nectar, maghahanap siya ng mga bulaklak. And babalik na naman po ulit sa proseso. So, ayun lang po yung isang analogy to explain our topic for this morning. So the four components of transformation. Ito pong ating pag-aaralan ngayong umaga. The four components of transformation, a framework for Christian growth and renewal. Kumbaga, ito daw po yung ways and means para tayo ay magkaroon ng Christian growth and renewal din. Kasi hindi pwedeng we are growing pero hindi nare-renewed yung strength natin, yung social natin, 'di ba? How we communicate po dun sa bawat isa sa church. So, yun po yung ating mga pag-uusapan. Sa ating first point, so meron po tayo dito mga key verses. So, pwede na lang po natin siyang basahin later pero nagpo-focus po siya sa Philippians chapter 2 verse 5, Romans 12 verse 2, Colossians 3 verse 2. Siguro basahin lang po natin ang nakalagay sa Romans 12:2. So sabi po dito, and be not conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind that you may
prove what is good and acceptable and perfect will of God. So yun nga po, as a Christian, kailangan nating unahing baguhin is yung mga istorya sa ating mind. Bakit? Because we are creatures who live by stories. So nag-start po yan nung, yun nga po, pinanganak tayo, tapos yung mga kwento ng magulang natin, di ba, simula nung tayo bata pa, tapos, ayun, halimbawa, paano natin nakikita yung mundo as as a child, 'di ba? Yung parents natin yung nag-i-impart ng mga information na yun. And this generation, mas may positive, may negative, pero yung social media na minsan yung nagbibigay ng impormasyon sa mga next generation, sa mga kabataan po. And isang bagay din, Jesus taught primarily in stories like the prodigal son. Maraming mga nakasulat sa Bible, pero yun nga makikita natin how Jesus preach is through stories or mga analogies. Makikita natin yung katulad po ng prodigal son, alam na po natin yung kwento po niyan na may dalawa pong magkapatid and yung inheritance nung bunso is kinuha niya na from kanyang father kahit siya ay nabubuhay pa. So, as a Christian, as a believer, we must identify the narratives in our minds and measure them against Jesus' teaching. So, yung mga lesson or yung mga storya ba na sinasabi sa Bible, ng mga kwento ni Jesus, nag-aalin ba siya dun sa mga istorya natin? Kasi napaka-importante po nun na magtugma yung istorya na nasa Bible sa mismong istorya natin. Minsan kasi may mga thoughts tayong naiisip, mga binibigay ng kaaway o ng ating sarili na hindi siya tugma doon sa mga pamangako ng ating Diyos, sa mga himala na ginawa ng ating Diyos. Tuwing tayo ay nagkakaroon ng sakit karamdaman, tuwing tayo nagkakaroon ng dumadaan sa mga pagsubok, 'di ba? Babalikan natin yung mga istorya. Ano nga ba yung istorya na kinuwento ng ating Panginoon? O makikinig na lang ba tayo sa istorya ng mundo o ng sarili natin? Tapos may mga tinatawag din na cultural narrative. O yun, yung mga tanong na, who am I? Sino nga ba ako? Saan ako nagmula? Ano yung purpose ko? Sapat ba ako? Ayun, may mga ganong ano din tanong. Or mahalaga ba ako? Mababasa natin lahat to sa Bible. Kaya napaka-importante po na everyday we are reading the Word of God. We are aligning our identity with God's Word. Kung ano ba yung pagtingin sa atin ng Panginoon versus sa kung anong tingin ng mundo sa atin. In that way, hindi tayo bastang magkakaroon ng mga mindset na negative or mindset na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Sabi nga rin sa verse po sa Bible po no na whatever is true, whatever is noble, whatever is pure, think of these things. Ito daw po yung mga bagay na dapat nating isipin. And meron rin naman po mga story sa Bible, yung mga people or yung tinatawag na nagkakaroon po ng pagkakasala yung mga characters and they rise up from there. Like si David po, di ba? Pero yun nga po, paano natin siya gagamitin as a Christian? Paano natin siya i-interpret? So mag-start nga po siya sa changing in our stories sa ating mind. So ang goal po natin sa first point is to renew the mind instead of conforming to the world's pattern. Once we find our narrative inside our mind, may nakita po tayo, ano yung nasa isip natin, mame-measure natin to sa kung anong mga pangako ng ating Panginoon. No one can knows us. Wala pong ibang nakakakilala sa atin kung di ang ating Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng buhay. So for our next
point po. Practicing soul training exercises. So after po natin magkaroon po ng ah, mindset or yun nga po, ang tinatawag na narratives na may kwento sa ating mind. Yung next po is yung actual na po o yung practical, engaging in new practices. Once na meron na po tayong mga kwento sa ating isipan, kailangan na po nating mas matutunan yung mga malalandlim na ano nga ba yung mga kailangan kong gawin after ko maisip itong mga bagay na to. So yung goal po natin is to make that story real. Maging totoo po ito. Hindi lang sa ating isip, kumbaga in our bodies, in our soul, in our spirit. So tinatawag po itong soul training exercises. Kumbaga gagawin natin ito. Kumbaga spiritual disciplines pag in layman's term is soul training exercises. So, ano daw po yung meaning ng spiritual discipline? So, spiritual discipline are wisdom, not righteousness. So, wisdom po ito na nanggagaling kay Lord. Hindi natin siya ginagawa to be righteous kasi si Lord lang naman po yung nagpapa-righteous sa bawat isa. Pero it is a practice to have the wisdom para mag-align tayo kung ano yung nakasulat sa Bible. Kumbaga mag-a-align po yung stories na nasa mind natin once nabasa natin yung Bible to make a practices na magta-transform po ng ating heart. So example po nun is yung athlete. Yung mga atleta po is naiintindihan po nila yung kahalagahan ng pagte-training. And sa training po na ito, halimbawa po yung pagbubuhat ng weights or repeated practices, kung ano man po yung skill na pinapractice nila, alam nila na at the end, they will benefit from it. And tayo rin po sa ating Christian life, ganun rin po yung paghahalin tulad ni Apostol Pablo that we are to train ourselves like an athlete. So may mga verses po dito sa 1 Corinthians 9:25, 1 Timothy 4:7 to 8, and 2 Timothy chapter 2 verse 5. So basahin lang po natin yung 1 Corinthians 9:25. Sabi po dito, every athlete exercise self-control in all things. They do it to receive a perishable breath, but we are unimperishable. So yung mga athlete, ginagawa po nila tong mga bagay na to for katanyagan, reward, salapi, anything the world can offer. But nawawala po yun eh. Ano po siya eh, perishable. But we as a Christian, is ginagawa po natin to build up our faith, which is ayun po yung bagay na hindi mawawala, hindi po to mananakaw. Bagkus maitatanim po to sa ating puso. Kaya kung babalikan natin, 'di ba? We are doing it to gain the wisdom. And also, kailangan po i-rewire natin yung mind natin na gagawin po natin 'tong mga spiritual practices na 'to o mga soul training exercises to change how we live. So after natin gawin 'tong mga practices na 'to, mapapansin natin nagbabago na tayo. Nung after natin mag 30 days prayer and fasting, after natin mag 30 days na Bible reading, makikita natin unti-unti nagbabago kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mag-handle ng difficult situations, kung paano tayo mag-handle ng mga bagay na hindi natin naisip na malalagpasan natin through God's work. But yun nga po, napakahalaga po ng disiplina as a Christian. Kumbaga, kung ang backbone po ng ating church is prayer, ang backbone naman po ng ating uh,
pag-grow as a Christian is ang disiplina. So may question lang po dito, sabi, have you practiced spiritual exercises? Nagbabasa po ba tayo ng Bible? Nag-pray po ba tayo? Nag-set aside po ba tayo to give thanks to the Lord on our quiet time sa ating mga buhay? But the question is, ano po yung intention natin doing these spiritual practices? Dahil lang po ba required? Dahil lang po ba, ay, sa tingin natin is, ito yung makakapaglapit sa ating kay Lord? So, ayun po yung mga question na kailangan sagutin. And after natin gawin yung mga spiritual practices na to, ano po yung naging resulta? So, yun lang po. Kayo lang po makakasagot between you and God and kung sino man po yung kasama nyo sa church. Kasi transformation naman po is day by day. Ang holiness naman po, ang pagiging holy is from glory to glory. Parang imagine lang po natin yung sarili po na natin na nasa spa or nagpapa-physical therapy. We do these things kahit alam natin na may konting sakit. But our goal is we want to be better, to improve our mobility, to improve our health. And gano'n rin bilang isang Kristiyano, gagawin natin yung mga spiritual practices na to because we want to do it for the glory of God. Kung yung pamumuhay po natin and para mas mag-function tayo as a Christian, which is our identity in Christ. And after natin malaman yung mga practices, engaging in new practices, is the community. Yung ano po, mga tao is dinesign po siya para mag-thrive po sa isang community. Kaya nga po sinasabi po 'di ba na no man is an island. And nakikita rin po natin 'to sa Eternal Trinity, which is the Father, Son, and the Holy Spirit. They are one community. No, kinreate po ang tao. Sabi po, let us make mankind in our own image. They are community. Sila po ay nagkakaroon po ng pagkakasundo. And we are God's creation. And dinesign tayo ni Lord na mabuhay sa isang komunidad. Kaya nga po may pamilya, meron pong barangay, merong city, meron pong country, because we are designed to have a community. Minsan po iniisip po natin na yung salvation po. Yes, salvation is personal. Pero yung growth as a Christian is built through community. Yun nga po yung tinatawag na church or life group. So yung ano po, spiritual building or formation po ng bawat isa is nangyayari po yan sa isang grupo. Yung pag-participate po natin sa life group, sa small group, o yung sa ibang church is cell group ang tawag. Nagkakaroon po ng inaalaw po natin yung self natin to be influenced ng ibang tao. Kumbaga in that way, they can encourage us tuwing tayo nagkakaroon ng mga ah, pagkakataon na hindi po okay ang ating puso, hindi okay ating mind, hindi yung okay ang ating anything na ating pinagdadaanan, we can share it in our life group. Once we meet our fellow brother and sister in Christ na nakasulit po sa Hebrews 10:24. And the best way to understand din po ang isang topic, yan, studying the Bible together, make teaching last. Once na yung isang topic po ay pinag-aaralan po sa isang community, sa isang church, mas nagre-retain po to sa ating mind. Wala naman pong masamang magbasa po ng isang teaching, ng isang topic alone, pero nagkakaroon po kasi ng discussion sa isang life group. Nagkakaroon po ng mga questions and kadalasan po ito ay nasasagot o sabay-sabay po na pag-aaralan. Kaya malaking bagay din po ang nasa isa po tayong life group or Bible study. And syempre, mas nakaka-enjoy din po, di ba, na mag-aral po kasama po ang ating mga kapatid.
Especially po, halimbawa, may isang topic na pangkabataan lang. Siyempre, mas makaka-relate dito yung mga kabataan. So, may mga topic naman po pag mag-asawa na and marami pa po. So, mapag-uusapan po natin ang mga bagay na ito through a community. So, question dito, what has been your experience? Ano daw yung mga naranasan natin when we attend this kind of fellowship, this kind of light group, this kind of community, this kind of church? Are we empowered? Are we renewed? Are we learning? Tayo po ba ay napagpe-pray? So, ayun po yung mga question na pwede nating sagutin. And dito po sa right side, work of the Holy Spirit. So, yung work of the Holy Spirit daw po, sinasabi dito, ito daw po ay yung silent partner natin na nagpo-point sa atin kay Jesus. Minsan po nakakalimutan po natin yung relevance po ng Holy Spirit, but hindi po kasi siya pinofocus. Minsan nakakalimutan na po natin siya, but ang goal naman po ni Holy Spirit is to guide us to Jesus and Father God. Pero yun nga po, wag nating i-disregard po ang Holy Spirit kasi siya po yung nagmamanifest ng miracles, healing, and yung mga bagay pa po na hindi natin inaakala. Ano pa po? Transform narratives by replacing false stories with truth. So yung Holy Spirit po yung nag-guide sa atin to know what is the truth. So after we read the word, yung Holy Spirit po yung magbibigay sa atin ng insights, ng revelation. If dumating tayo sa punto na may mga naririnig tayo na false stories na hindi naman po siya nasa Bible, it provides actual power for transformation and faith. Ibigay po ng power para tayo ay magbago from glory to glory and ating faith po ay mas tumaas, especially during the tough season or challenges of life. And act as a divine conductor, distributing spiritual gifts. So siya po yung nagdi-distribute ng spiritual gifts in fruit of the Holy Spirit. So some information na wala po sa slides before we go bago ko po i-discuss to. Sabi po dito, Holy Spirit is the member of the Trinity that gets least attention. Yun nga po, sabi ko kanina, we pray to the God Father, read about Jesus in the Gospels, but the Holy Spirit is not often focused on our lives. Pero wag po tayong mag-alala, yung Holy Spirit po is hindi naman po siya malungkot dito. Kasi nga po yung goal niya is to point us to the Father and Son and not to Himself. Kumbaga nandun siya sa wala siya sa, kumbaga, like sa services natin, nandun siya sa projectionist. Siya yung nag-check ng everything if lahat ba ay nag-work or siya yung nagbibigay ng mga command din po. And ganoon rin po yung trabaho ng Holy Spirit. And sabi dito, yung Holy Spirit din po yung nagbibigay po sa atin ng confirmation about kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Every time po na natatouch tayo ng Holy Spirit, every time po na nagkakaroon tayo ng fellowship, di ba? Yung Holy Spirit po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Yung Holy Spirit po yung nagbibigay sa atin ng kapahingahan sa tuwing tayo napapagod na. So, in conclusion po, the integration of these components, yung change your narrative, change our mindset, train your soul, practicing spiritual discipline, yielded to the Spirit, kumbaga, hinahayaan po natin na manguna po ang banal na spirito sa ating buhay at pagkakaroon ng community is ito po yung mga kinakailangan natin upang tayo yung magkaroon po ng growth and transformation.
and be renewed as a Christian. A new mindset. God will give us a new mindset. Once na nababago po yung narrative natin, we will stop trying to earn yung pagmamahal and start trusting in the powerful, loving God. Kay Lord na po natin siya hanapin. Resting in grace. We see that Jesus lived the perfect life. Si Jesus na po yung perfect example, setting us free from the need for performance. So, hindi po natin kailangan magkunwari in times na nag-worship tayo, in times na naglilingkod tayo. Ang gusto ni Jesus is yung maging honest tayo kung nasang sitwasyon tayo. Kasi imimit naman po tayo ng Lord kung nasang sitwasyon man tayo, kung dumadaan man tayo sa pagsubok, kung dumadaan man tayo sa mga problema, dumadaan tayo sa mga disheartening situation, imimit naman po tayo ng ating Lord. Magkakaroon tayo ng kapahingahan. Increase confidence. Magkakaroon po tayo ng confidence after we go on our training, di ba? Once we have prayed na matagal na, once na nagbabasa tayo ng Bible, magiging natin yung confidence, and in that way, makakapag-share po tayo ng ating Word of God. Kaya meron nga po tayong mga ginaganap po na mga training po. Like po yung sa mga kabataan, meron po kaming currently na spiritual on-the-job training. And ganun din po yung community. Once we are in a community, mag-increase naman din po ang ating personal relationship din po sa bawat isa. And ganun rin sa once nagkaroon po tayo ng community, mas nailalapit po nila tayo kay Lord. And actively naman po si Lord na gumagawa ng kaparaanan para ilapit din tayo sa mga brother and sister in Christ. Hindi lamang po sa church, ganun rin sa once na nagso-social media tayo, hahanap-hanapin po talaga natin yung presensya ng ating Panginoon. And lastly, sabi dito, true transformation is the work of the Spirit. So kung gusto po natin ng tunay na pagbabago, hayaan po natin na gumalaw po ang banal na Espiritu and baguhin niya po tayo from the inside, from our thoughts, from our heart, to the inside out. And magkakaroon po ng bunga kung ano man po yung mga pinapanalangin natin. So yun lang po, tayo po yung manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Father God, Holy Spirit, we thank you, Lord, for this morning. Continue to give us, Panginoon, the community that we need, the new mindset, oh God, the new stories in our mind, and the fellowship and the guidance of the Holy Spirit. We need, Lord, the Holy Spirit. We need you, Holy Spirit, in our life. Kaya sa mga nakinig po, continue to bless them and their family sa kanilang walk, faith walk, or Christian walk as a Christian. Patuloy mo po silang samahan, oh God, walang gawa ng kaaway na mananaig sa kanila, oh God. We are claiming na po the victory and hindi po mawawalan po ng saysay ang aming mga narinig. Hindi po ito mananakaw ng kaaway. Tuloy ka po na pinupuri in Jesus' name. Amen, amen and amen.